Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga mahal kong tagapakinig. Muli na naman tayong nagsama-sama upang buksan ang isang bagong aklat ng buhay. Isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang kinang ng ginto ay nakasisilaw. Pero paano kung sa likod ng mararangyang pader at nagniningning na mga kagamitan ay nagtatago ang pinakamatinding kasakiman at kalungkutan? At paano kung ang tanging makapagbibigay liwanag dito ay isang pusong naghahanap lang ng katotohanan? Halos mapalunok si Maya ng sariling hininga ng isang itim at makintab na sasakyan ang humarurot palabas ng malaking gate. Ilang pulgada lang ang layo mula sa kinatatayuan niya. Nagulat siya sa bilis nito at sa tila kawalan ng pakialam ng driver sa kung sino man ang nasa labas. Pakiramdam niya, isa lamang siyang langgam na muntik ng matapakan. Ito ang kanyang unang pagsalubong sa Villa Esperanza. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Ang matayog na gate na gawa sa bakal na may disenyong mga dahon at bulaklak ay tila isang hangganan sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sa labas, ang pamilyar na ingay ng Maynila. Sa loob, isang katahimikan na halos nakabibingi. Nang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate, isang guwardiya ang sumalubong sa kanya. "Ikaw ba si Maya Salvador? Ang bagong aplikante?" Tanong nito habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Opo." "Ako nga po," sagot ni Maya. Sinubukang ngumiti kahit na kinakabahan. Itinuro ng guwardiya ang mahabang daanan na nalilinyahan ng mga palm tree. Sa dulo nito, nakatayo ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang pelikula. Puti ang pintura, malalaki ang mga bintana, at may malawak na hardin na puno ng mga makukulay na bulaklak. Sa unang tingin, para itong paraiso. Ngunit habang naglalakad si Maya palapit, may kakaibang bigat sa hangin, isang lamig na hindi nagmumula sa panahon. Pagdating niya sa malaking pinto na gawa sa nara, isang babae na nasa edad 40 ang naghihintay sa kanya. Tuwid na tuwid ang likod nito. Plansadong-plansado ang suot na uniforme ng isang house manager at ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit na tila walang ni isang hibla na naligaw. Ang mga mata niya ay matalim, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Ako si Delia Cruz, ang namamahala sa lahat ng bagay dito sa Villa Esperanza," pakilala nito. Ang boses niya ay walang emosyon, malamig at formal. "Sumunod ka sa akin." Walang imik na sumunod si Maya. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila umuulit sa buong kabahayan. Ang mga pader ay napipintahan ng mga obra maestra. Ang mga kasangkapan ay mukhang antigo at mamahalin. Ngunit walang mga litrato ng pamilya. Walang bakas ng init at tawanan na karaniwang makikita sa isang tahanan. "Patingin ng kamay mo," utos ni Delia nang makarating sila sa isang maliit na opisina. Nag-aalangang inilahad ni Maya ang kanyang mga palad. Hinawakan ni Delia ang mga kamay niya. Sinuri ito na parang isang mamahaling hiyas. "Malambot," sabi ni Delia, na may bahid ng pangungutya sa kanyang boses. "Tingnan natin kung gaano katagal mananatiling ganyan yan dito." Pagkatapos ng maikling interview na mas mukhang isang interogasyon, dinala ni Delia si Maya sa kanyang magiging kwarto sa servants' quarters. Maliit ito at simple, ngunit malinis. Ngunit bago pa man niya mailapag ang kanyang gamit, mayroon ng unang utos si Delia. "Huwag ka munang magpahinga. May ipapalinis ako sa'yo," sabi nito. "Sumunod ka." Dinala siya ni Delia sa likod ng mansyon, patungo sa isang lumang bodega na nakahiwalay sa pangunahing bahay. Pagbukas ng pinto, isang makapal na alikabok ang sumalubong sa kanila, kasama ng amoy ng luma at nabubulok na kahoy. Ang loob ay puno ng mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela, mga kahon na nagkapatong-patong at sapot ng gagamba sa bawat sulok.
Gusto kong linisin mo ang buong bodega na ito. Ngayon din. Utos ni Delia. Walang iiwanang kahit isang alikabok. Maliwanag, napatingin si Maya sa laki ng bodega at sa dami ng kailangang gawin. Mukhang imposible itong matapos sa loob ng isang araw. Pero alam niyang hindi siya pwedeng tumanggi. Ito ang kanyang unang pagsubok. Opo, Ma'am Delia, sagot niya. Sinubukang itago ang kanyang pagkadismaya. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalumaan. Kailangan kong maging matatag, sabi niya sa sarili. Para sa katotohanan, habang nagsisimula siyang mag-ayos, isang anino ang dumaan sa bintana. Napatingin siya sa labas. Doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, ay may isang lalaking nag-aalaga ng mga halaman. Nakasuot ito ng simpleng sando at pantalon, at ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa sikat ng araw. Pawisan ang kanyang noo, at bakas sa kanyang mga braso ang tibay ng pagtatrabaho. Napansin nitong nakatingin si Maya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit sa maikling sandaling iyon, nakita ni Maya ang isang bagay na kakaiba sa mga mata ng lalaki. Malamig ito, malungkot, at tila may itinatagong malalim na kwento. Tumango lang ito sa kanya bilang pagbati, isang napakatipid na galaw bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang ginagawa. Naramdaman ni Maya ang isang kuryente ng pag-uusisa. Sino ang lalaking iyon? Ipinagpatuloy ni Maya ang kanyang gawain. Bawat kahon na kanyang binubuhat, bawat piraso ng muwebles na kanyang pinupunasan, ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa buhay na kanyang kinalakihan. Pagkalipas ng ilang oras, pagod na siya at pinagpapawisan habang sinusubukang abutin ang isang maliit na florera na nakapatong sa ibabaw ng isang aparador para punasan. Bigla itong dumulas sa kanyang mga kamay. Isang matinis na tunog ng nabasag na seramika ang pumuno sa katahimikan ng bodega. Napatigil si Maya, nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa mga piraso ng puting porselana na nagkalat sa sahig. Isa itong maliit na ibon na gawa sa seramika, isang palamuti na mukhang mura at luma. Ngunit alam niyang sa lugar na ito, kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay may katumbas na kaparusahan. Bago pa man siya makakilos, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Nandoon si Delia, nakatayo na parang isang hukom. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa likod ng malamig na ekspresyon, nakita ni Maya ang isang pahiwatig ng tagumpay sa mga labi ni Delia. Tila ito mismo ang sandaling hinihintay niya. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Tanong ni Delia. Ang kanyang boses ay malamig, matalim, at nangangako ng parusa. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ni Delia ay parang yelo na gumuhit sa kanyang likuran. Hindi ko po sinasadya, Ma'am Delia. Nadulas po sa kamay ko. Paliwanag niya, nanginginig ang boses. Lumapit si Delia at sinipa nang marahan ang isa sa mga basag na piraso gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Hindi niya tiningnan si Maya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig na tila mas mahalaga pa ang mga bubog kaysa sa kanya. Ang halaga niyan ay ang pagiging maingat mo, na malinaw na wala ka, sabi ni Delia. Bawat salita ay may diin. Ang unang araw mo pa lang, nagpakita ka na agad ng kapabayaan. Ibabawas ko sa unang sahod mo ang halaga niyan. Siguraduhin mong sa susunod, ang mga kamay mo ay gagamitin mo ng tama. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya ni Delia at naglakad paalis. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalat, dala ang kahihiyan at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya binalak. Pinulot niya ang bawat piraso ng basag na porselana at kasabay nito, pinulot niya rin ang kanyang determinasyon. Hindi siya magpapatinag. Kinabukasan, naranasan ni Maya ang tunay na bagsik ng pamamahala ni Delia.
Ang bawat utos ay may kasamang panunuri. Ang bawat galaw niya ay tila binabantayan. Ngunit ang pinakamasakit na nasaksihan niya ay hindi ang pagtrato sa kanya, kundi sa iba. Sa gitna ng tanghalian, habang abala ang lahat sa paghahanda sa malawak na dining hall, isang batang katulong na nagngangalang Ana, na marahil ay wala pang 18 anyos, ang hindi sinasadyang makatabig ng isang pitsel ng tubig habang naglalagay ng mga kubyertos. Kumalat ang tubig sa makintab na sahig. Namutla si Ana. Agad siyang yumuko para sana punasan ito gamit ang kanyang tapis, ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. "Hayaan mo," malamig na sabi ni Delia, na nakita ang lahat mula sa kabilang dulo ng silid. Ang lahat ng ingay sa dining hall ay huminto. Ang ibang mga katulong ay napatigil, yumuko, at tila ayaw masangkot. "Tanga!" sigaw ni Delia. At ang salitang iyon ay parang latigo na humampas sa hangin. "Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na mag-ingat? Tingnan mo ang ginawa mo. Walang silbi." Nanginginig na si Ana. "Pasensya na po, Ma'am Delia. Hindi ko po sinasadya." Ngunit hindi nakinig si Delia. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. "Punasan mo yan," utos niya. "Gamit ang kamay mo." Ngayon din, nanlaki ang mga mata ni Maya sa gulat at galit. Nakita niya ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Ana habang dahan-dahan itong lumuhod sa sahig at sinimulang punasan ang natapong tubig gamit ang kanyang mga palad. Isang purong pagpapahiya sa harap ng lahat. Kinuyom ni Maya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kanyang apron. Nagpipigil sa pagnanais na sumigaw at tulungan ang kaawa-awang dalaga. Ngunit alam niyang bilang isang baguhan, ang anumang gagawin niya ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Pagkatapos ng insidente, tila mas naging mabigat ang atmosfera sa mansyon. Noong gabing iyon, nakita ni Maya si Ana na tahimik na umiiyak sa isang sulok ng pantry. Nilapitan niya ito at inabutan ng isang slice ng chocolate cake na itinabi niya mula sa hapunan. "Para sa'yo," mahinang sabi ni Maya. Tumingala si Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at takot. "Salamat. Pero baka magalit si Ma'am Delia." "Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman," sagot ni Maya. Umupo sa tabi niya. "Okay ka lang ba?" umiling si Ana. "Lagi siyang ganyan, lalo na sa mga bago at bata. Kailangan ko ng trabaho para sa pamilya ko, kaya kailangan kong magtiis." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Maya. Hindi lang pala si Ana. Marami na sigurong dumaan sa ganitong pagtrato. Ito ang dahilan kung bakit walang nagtatagal. Kinabukasan, binigyan siya ni Delia ng panibagong gawain. Kailangan niyang gupitin ang mga gumagapang na sanga ng bougainvillea sa mataas na pader ng hardin. Ang ibinigay sa kanya ay isang luma at kinakalawang na gunting na halos hindi na makaputol, habang hirap na hirap siyang abutin ang matataas na sanga. Nakatayo sa isang maliit na hagdan, napansin niyang muli ang hardinero, si Marco. Nagtatrabaho ito sa di kalayuan, nag-aayos ng mga rosas. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa kanyang direksyon, ngunit ang mukha nito ay nananatiling blanko at hindi mabasa. Pagod na pagod, nagpasya si Maya na magpahinga saglit at kumuha ng tubig sa kanyang pagbabalik. Napansin niya ang isang bagay na nakasabit sa hagdanan, isang bago at matalas na pruning shears. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Marco sa kabilang dulo ng hardin, nakatalikod na at nagpapatuloy sa kanyang trabaho, na tila walang nangyari, walang salitang sinabi. Ngunit alam ni Maya, nagaling ito sa kanya. Isang maliit na kabutihan sa gitna ng lamig na bumabalot sa lugar. Nang magdidilim na, habang pabalik siya sa kanyang kwarto, napadaan si Maya sa opisina ni Delia. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang mga boses sa loob. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit nakuha ng mga salita ang kanyang atensyon.
Yung bagong salta, sabi ng isang pamilyar na boses. Ito ay si Linda, isang mas matandang kasambahay na laging nakadikit kay Delia. Mukhang maamo ang mukha, pero ang mga ganyang klase ang mapanganib. Hayaan mo siya, sagot ni Delia. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Akala niya siguro kaya niya ako. Lahat sila. Ganyan sa simula. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon bago pa siya mag-ugat dito. Kinilabutan si Maya. Pinagpaplanuhan siya. Kailangan niyang maging mas maingat. Pinilit niyang alisin sa isip ang kanyang narinig, ngunit hindi siya mapakali. Hating gabi na at hindi pa rin siya makatulog. Bumangon siya para uminom ng tubig sa kusina habang tahimik na naglalakad sa madilim na pasilyo. Isang anino ang mabilis na gumalaw sa kanyang gilid ng paningin. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi. Isang tao ang maingat na naglalakad. Tinitiyak na walang makakakita. Huminto ito sa tapat ng pintuan ng opisina ni Delia. Lumingon ito sa kaliwat kanan bago dahan-dahang pinihit ang seradura at pumasok sa loob. Sa sandaling pagtama ng liwanag mula sa siwang ng bintana sa mukha ng tao, halos mapasinghap si Maya. Ito si Marco. Ang tahimik na hardinero, ang lalaking tumulong sa kanya kanina, ay palihim na pumapasok sa opisina nang kinatatakutan nilang lahat sa gitna ng gabi. Isang tanong ang biglang pumasok sa isip ni Maya. Kakampi ba siya? O mas malalim pa ang kanyang pagkakasangkot sa mga kababalaghang nangyayari sa Villa Esperanza? Hindi napakali si Maya buong gabi. Ang imahe ni Marco na palihim na pumapasok sa opisina ni Delia ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ano ang ginagawa niya roon? Kasabwat ba siya ni Delia? O mayroon din siyang sariling itinatago? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanya at ang tiwalang nagsisimula pa lang sanang mamuo ay napalitan ng isang malaking pagdududa. Kinabukasan tila bumalik sa normal ang lahat, isang peking katahimikan na mas nakakakaba pa kaysa sa hayagang sigawan. Si Delia ay halos hindi siya pinapansin, ngunit ramdam ni Maya ang kanyang mga mata na nakamasid sa bawat galaw niya. Si Linda naman ay panay ang pasaring bumubulong sa ibang mga kasambahay tuwing siya ay dadaan. Hapon na nang maganap ang patibong. Inutusan ni Delia ang lahat ng kasambahay na magtipon sa sala para sa isang pangkalahatang paglilinis. Habang abala si Maya sa pagpupunas ng isang malaking salamin, lumapit sa kanya si Delia. Maya, pakikuha mo nga ang paborito kong pamaypay sa loob ng aking kwarto. Nasa ibabaw ito ng tokador. Utos nito. Sa isang boses na hindi pangkaraniwang magiliw. Nag-alangan si Maya. Ang pagpasok sa personal na kwarto ni Delia ay tila isang imbitasyon sa kapahamakan. Ngunit hindi siya maaaring tumanggi. Sige po, Ma'am Delia, sagot niya. Maingat siyang pumasok sa kwarto ng manager. Malinis at plansado ang lahat. Walang anumang personal na gamit maliban sa ilang libro at isang maliit na larawan ng isang mas matandang babae sa tabi ng kama. Kinuha niya ang pamaypay at mabilis na lumabas. Pagbalik niya sa sala, isang eksena ng kaguluhan ang kanyang naabutan. Nawawala! Sigaw ni Delia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Ang brooch ko! Ang pinamana pa sa akin ng aking ina. Nandito lang yun kanina sa ibabaw ng lamesa. Ang lahat ay nagkatinginan. Si Linda ay agad na lumapit kay Delia. Naku ma'am, baka may kumuha. Sino lang po ba ang lumapit dito sa lamesa? Tanong nito, habang pasimpleng sumusulyap kay Maya at doon na nagsimula ang pag-atake. Ikaw, sabi ni Delia. Itinuturo si Maya. Ikaw ang huling nagpunas dito. Nasaan na ang brooch ko? Po? Gulat na tanong ni Maya. Wala po akong kinukuha, ma'am. Ang salamin lang po ang nilinis ko. Huwag ka nang magsinungaling! Sigaw ni Delia. Ang kanyang pagkukunwaring taranta ay napalitan ng purong galit. Magnanakaw! Alam ko na mula pa noong una na may masama kang balak. Kaya pala malambot ang kamay mo? Dahil hindi sanay sa trabaho,
kundi sa pagnanakaw. Ang mga akusasyon ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Hindi po totoo yan. Pagtatanggol ni Maya sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay mahina laban sa sigaw ni Delia. Dalhin niyo siya sa kwarto niya. Ikulong niyo siya doon habang hindi niya isinasauli ang kinuha niya. Utos ni Delia sa 2 guwardiya. Walang nagawa si Maya nang kaladkarin siya ng mga guwardiya patungo sa kanyang maliit na silid. Ibinagsak siya sa loob at ikinandado ang pinto mula sa labas. Napaupo siya sa sahig. Niyakap ang kanyang mga tuhod at doon bumuhos ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay wala siyang kalaban-laban. Ang buong mundo ay bumagsak sa kanya. Ito na ba ang katapusan ng kanyang misyon? Makalipas ang 1 oras, habang nakatingin siya sa maliit na bintana ng kanyang kwarto, nakita niya si Marco sa hardin sa ibaba. Nag-aayos ng mga halaman, nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi blanko ang kanyang ekspresyon. May bahid ito ng awa? Ibinaba ni Marco ang hawak niyang gunting. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Nang makasigurong walang nakatingin, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang itinuro ang isang sulok sa itaas ng pader ng hardin, malapit sa bintana ni Maya. Pagkatapos, gumawa siya ng isang parihabang hugis sa hangin gamit ang kanyang mga daliri at muling itinuro ang sulok na iyon. Pagkatapos ay mabilis siyang yumuko at nagpatuloy sa kanyang ginagawa na parang walang nangyari. Hindi agad naintindihan ni Maya. Ngunit pinilit niyang isipin ang kahulugan ng senyas, sulok, parihaba, at bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Camera! Isang security camera! Mayroon bang camera na nakatago doon? Isang camera na hindi alam ni Delia? Isang bagong pag-asa ang biglang umusbong sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya at buong lakas na kinalampag ang pinto. Palabasin niyo ako! May karapatan akong patunayan na wala akong kasalanan. Sigaw niya. Nang sa wakas ay pagbuksan siya, hinarap niya si Delia nang may bagong tapang. Ma'am Delia, kung sigurado po kayo na ako ang kumuha, payagan niyo po akong makita ang recording ng CCTV sa sala. Nagtaas ng kilay si Delia. At bakit ko gagawin yon? Dahil kung wala po kayong itinatago, hindi po kayo matatakot na ipakita ang katotohanan. Matapang na sagot ni Maya. Sa harap ng ibang mga kasambahay na nakikinig, walang nagawa si Delia kundi pumayag. Nagpunta sila sa security room. Ipinakita ng security personnel ang footage mula sa pangunahing kamera sa sala. Malinaw na nakitang nagpupunas si Maya sa salamin. Malayo sa lamesa, kung saan nakalagay ang brooch. Kita nyo? Wala akong kinuha, sabi ni Maya. Hindi yan ang patunay, giit ni Delia. Kung ganoon, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay matatag. Pakitignan niyo po ang footage mula sa kamera sa hardin, yung nakatago sa may sulok ng pader na nakatapat sa bintana ng sala. Namutla si Delia at Linda. Hindi nila alam na may isa pang kamera sa angulong iyon. Nang i-play ang video mula sa pangalawang kamera, kitang-kita ng lahat ang bawat detalye. Nakita nila si Maya na nagpupunas sa salamin. At sa isang sandali na nakatalikod si Maya, malinaw na nakita ang paglapit ni Linda sa lamesa. Mabilis na dinampot ang brooch at palihim na isinilid ito sa bulsa ng apron ni Maya. Habang ito ay nakasampay sa isang silya, isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga kasambahay. Ang katotohanan ay lumabas na. Si Delia ay natigilan. Walang masabi. Si Linda naman ay nanginginig sa takot. Napilitang palampasin ni Delia ang insidente. Pinarusahan niya si Linda ng 1 linggong suspensyon nang walang sahod, isang palabas para masabing may ginawa siyang aksyon. Ngunit habang paalis si Maya sa security room, hinawakan ni Delia ang kanyang braso nang mahigpit. Akala mo matalino ka? Bulong ni Delia.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkapahiya. Nagkamali ka ng kinalaban, bata. Tandaan mo yan. Binitawan niya si Maya. Ngunit sa halip na matakot, tumingin si Maya ng diretso sa mga mata ni Delia. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Isang apoy ng determinasyon ang nag-aalab na ngayon sa kanyang puso. Hindi po ako aalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Dito lang ako. Ang deklarasyon ng digmaan ni Maya ay sinagot ni Delia ng isang malamig at tahimik na parusa. Hindi na siya sinisigawan. Sa halip, ibinibigay sa kanya ang mga pinakamabibigat at pinakamalalayo na trabaho sa mansyon. Inilalayo siya nito sa ibang mga kasambahay. Inihihiwalay na tila isang babala na ang sinumang lumapit sa kanya ay madadamay. Ngunit ang hindi alam ni Delia, ang kanyang estratehiya ang siyang nagbigay kay Maya ng pagkakataong hanapin ang mga sagot na kailangan niya. Isang umaga, inatasan siyang tumulong sa main kitchen sa ilalim ng pamamahala ni Manang Josie, ang pinakamatandang kusinera na mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa mga alkantara. Si Manang Josie ay isang babaeng may malumanay na ngiti at mga matang nakakita na ng maraming kwento sa loob ng Villa Esperanza. Habang nagbabalat ng patatas, sinubukan ni Maya na buksan ang usapan. Manang Josie, matagal na po pala kayo rito. Siguro po marami na kayong kilala sa mga dumaan na trabahador dito? Ngumiti si Manang Josie. Hindi inaalis ang tingin sa niluluto. Oo, iha. Marami nang pumasok at umalis sa mga pintuan ng mansyong ito. Ang iba, masaya. Ang iba, hindi na nakangiti. Narinig ko po kasing may dating manager din daw po dito. Bago si Ma'am Delia maingat na tanong ni Maya, biglang huminto sa paghalo si Manang Josie. Tumingin ito sa paligid bago muling nagsalita ng mas mahina. Si Aling Martha, ang ina ni Delia. Nagulat si Maya. Nanay niya po? Bakit po siya umalis? Nagbuntong hininga si Manang Josie. Isang mahabang kwento na may kasamang lungkot. Ang sabi nila, nagnakaw daw. Isang mamahaling kwintas ni Doña Isabela. Itinanggi niya, pero natagpuan sa gamit niya. Mabilis siyang pinaalis. Pagkatapos nun, hindi na namin siya nakita. May idinagdag pa si Manang Josie na tila pabulong. Pero iha, tandaan mo, hindi lahat ng itim ay buo. Minsan, may bahid lang ng dumi na ipinahid ng iba. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka kay Maya. Ang galit ni Delia ay hindi lang pala simpleng kasungitan. May ugat ito. Isang sugat mula sa nakaraan. Kinahapunan, tila sinadya ng tadhana. Inutusan siya ni Delia na linisin ang malaking library ng mga alkantara. Isang silid na bihirang buksan at nababalot na sa alikabok habang nagpupunas ng mga estante na puno ng mga librong mukhang hindi pa nabubuklat. Isang hilera ng mga leather-bound photo albums ang nakakuha ng kanyang atensyon. Dahil sa pag-uusisa, binuksan niya ang isa. Ang mga larawan sa loob ay luma na, kupas na ang kulay. Mga larawan ito ng mga taong hindi niya kilala, marahil ay mga ninuno ng mga alkantara. Ngunit sa pangatlong album, isang larawan ng isang masayang mag-asawa, nakangiti sa kamera. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ito ang kanyang mga magulang, sina Ricardo at Isabela Alcantara, noong kabataan nila. Napakaganda ng kanyang ina at napakakisig ng kanyang ama. Hinaplos niya ang larawan, isang halo ng saya at sakit ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang buhay na dapat ay sa kanya. Habang patuloy siyang naglilipat ng pahina, isang partikular na larawan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo ang kanyang inang si Isabela at sa tabi nito ay may isang babae. Magkaakbay sila at kapwa nakangiti. Ang babae ay may hawig kay Delia ngunit mas bata, mas payat,
at may ngiti sa mga labi na hindi pa nababahiran ng pait. Sila ay mukhang matalik na magkaibigan. Sa ilalim ng larawan ay may sulat kamay. Isabella at Martha, 1995. Si Martha, ang ina ni Delia, may mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa nakaraan. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Maya at mabilis na isinara ang album. Nakatayo sa may pinto si Marco, may hawak na pandilig. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Marco, ginulat mo ako," sabi ni Maya. Sinusubukang itago ang album sa likod niya. Hindi pinansin ni Marco ang kanyang pagkataranta. Lumapit ito at tiningnan siya ng diretso sa mata. "Narinig ko ang nangyari sa brooch. Matalino ka. Pero mag-ingat ka. Ang paghuhukay sa nakaraan dito sa mansyon ay parang paghuhukay ng sarili mong libingan." Pagkasabi noon, tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Maya na mas lalong naguguluhan. Isa ba iyong babala o isang banta? Bago pa man niya masagot ang sariling tanong, bumukas ng malakas ang pinto ng library. Pumasok si Delia at ang kanyang mga mata ay agad na napako sa album na hawak ni Maya. Isang iglap, ang kalmadong maskara ni Delia ay nabakbak. Isang ekspresyon ng gulat at takot ang gumuhit sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. "Anong ginagawa mo?" sigaw niya. Mabilis na lumapit at hinablot ang album mula sa mga kamay ni Maya. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa takip nito na tila isang mahalagang kayamanan. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pakialaman ang mga gamit na hindi sa iyo? Nag-uutos lang po kayo na maglinis." Depensa ni Maya. "Ang utos ko ay maglinis? Hindi mag-usisa," putol ni Delia sa kanya. Yakap-yakap ang album na parang sanggol. "Lumabas ka, at sa susunod na makita kitang hinahawakan ito, sisiguraduhin kong sa labas ka ng gate na ito pupulutin." Nanginginig na lumabas si Maya ng library. Ang puso niya ay kumakabog hindi lang sa takot, kundi sa isang bagong natuklasan. Tama siya. May malaking sikreto sa mga larawang iyon. Isang sikretong handang patayin ni Delia para lang maprotektahan. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama at pilit pinagsasama-sama ang mga piraso ng palaisipan, isang manipis na piraso ng papel ang dahan-dahang isinilid sa ilalim ng kanyang pinto. Kinuha niya ito. Nakasulat sa papel, sa sulat na tila minadali, ang 3 salita lamang: "Mag-ingat ka sa kanya." Ang babala sa sulat ay nagbigay ng karagdagang bigat sa bawat araw ni Maya sa Villa Esperanza. Bawat ngiti ni Delia ay tila may nakatagong patalim, at bawat utos ay tila isang bagong pagsubok. Sinikap niyang maging mas maingat, ngunit ang pag-iwas niya kay Delia ay tila lalo lang naglapit sa kanya sa isa pang misteryo. Si Marco. Patuloy ang maliliit na kabutihan ng hardinero. Isang baso ng malamig na tubig na iniiwan niya sa bench kapag tirik na tirik ang araw. Isang basket ng mga pinakamapupulang kamatis mula sa hardin para sa kusina na alam niyang paborito ni Maya. Mga bagay na walang salita. Ngunit malinaw ang mensahe. Isang tahimik na pag-aalaga. Isang Biyernes ng hapon. Isang malakas at hindi inaasahang bagyo ang biglang bumuhos. Ang kalmadong hardin ay naging isang magulong tanawin ng mga nababaling sanga at lumilipad na mga dahon. Naalala ni Maya ang mga bagong tanim na orchid ni Doña Isabela sa maliit na greenhouse sa likod ng hardin. Alam ni Maya na kung masisira ang mga iyon, tiyak na siya ang sisisihin. Kahit malakas ang ulan at hangin, tumakbo siya palabas. "Maya, saan ka pupunta? Bumalik ka rito." Sigaw ng isa sa mga kasambahay, ngunit hindi niya ito pinansin. Pagdating niya sa greenhouse, nakita niyang ang isang bahagi ng bubong na gawa sa salamin ay nabasag at ang malakas na ulan ay direktang bumubuhos sa mga maselang bulaklak. Wala siyang pakialam kung mabasa siya.
Agad niyang sinubukang ilipat ang mga paso sa isang mas ligtas na lugar sa loob. Mabibigat ang mga ito at madulas ang sahig. Habang buhat-buhat niya ang isang malaking paso, bigla siyang nadulas sa putik. Napapikit siya. Hinihintay ang pagbagsak, ngunit sa halip na sa matigas na semento. Isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Mag-iingat ka. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Pagdilat niya, ang mukha ni Marco ang nakita niya. Ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Basang-basa rin ito, at ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang mukha. Sa isang iglap, nawala ang lamig na palaging nakapalibot sa binata. Ang nakita ni Maya ay purong pag-aalala. Marco. Ang tanging nasabi niya. Tinulungan siya ni Marco na tumayo. Bakit ka lumabas sa ganitong panahon? Delikado. Yung mga orchid, baka masira? Sagot ni Maya. Nanginginig sa ginaw at sa lapit nila sa isa't isa. Hindi na nagsalita si Marco. Sa halip, sabay silang kumilos. Mabilis nilang inilipat ang lahat ng mga paso sa ilalim ng isang matibay na estante. Nang matapos sila, pareho na silang basang-basa at humihingal. Ang tunog lang ng bumabagsak na ulan sa bubong ang maririnig. Sila ay nakasilong sa ilalim ng isang maliit na awning sa gilid ng greenhouse. Hinubad ni Marco ang kanyang suot na makapal na jacket at ipinatong ito sa mga balikat ni Maya. Ang init mula sa damit na may halong amoy ng lupa at ulan ay bumalot sa kanya at nagbigay ng kaunting ginhawa. Salamat, mahinang sabi ni Maya. Dapat hindi mo na ginawa yon, sabi ni Marco. Ang kanyang tingin ay nasa malayo, nakatanaw sa rumaragasang ulan. Hindi mo responsibilidad ang lahat ng bagay dito, pero kung may mangyari sa mga halaman, ako pa rin ang sisisihin, sagot ni Maya. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Marco ng may ngiti. Isang napakatipid na ngiti, ngunit sapat na iyon para magliwanag ang kanyang mukha. Alam ko, ganyan talaga siya. Ito ang pinakamahabang pag-uusap nila. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at hardinero o dalawang taong may itinatago. Sila ay dalawang taong nakahanap ng init sa gitna ng malamig na bagyo. Nagkatitigan sila. Ang ingay ng ulan ay tila humina at ang tanging naririnig ni Maya ay ang pintig ng sarili niyang puso. May isang bagay sa mga mata ni Marco, isang koneksyon, isang pag-unawa na hindi na kailangan ng mga salita. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang kamay na tila aalisin ang isang hibla ng basang buhok na dumikit sa mukha ni Maya. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Marco! Maya! Isang matinis na boses ang pumunit sa kanilang munting mundo. Nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking payong na hawak ng isang guwardiya, si Delia. Ang mukha niya ay nababalot ng galit na hindi maitago. Mabilis na lumayo si Maya kay Marco. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Delia. Ang mga mata nito, na parang mga punyal, ay nakatutok kay Marco. At habang naglalakad si Delia palapit, ang tingin niya ay bumaba at napako sa isang bagay ang jacket ni Marco na nakapatong sa mga balikat ni Maya. Isang bagong uri ng apoy ang nakita ni Maya sa mga mata ni Delia. Hindi na ito ang galit ng isang manager sa isang pasaway na empleyado. Ito ay ang apoy ng isang damdaming mas malalim, mas personal, at mas mapanganib, ang apoy ng selos. Ang insidente sa greenhouse ay nagmarka ng isang bagong kabanata sa pagpapahirap ni Delia kay Maya. Hindi na ito tungkol sa trabaho o sa mga lihim ng nakaraan. Naging personal na ito. Bawat sulyap ni Marco kay Maya, bawat tipid ng ngiti. Para sa kanya, si Maya ay hindi na lang isang matalinong katulong. Isa na siyang karibal. Nagsimula ang kanyang kampanya sa mga maliliit na bagay. Itinatago ang mga panlinis na kailangan ni Maya
Tinitipon ang mga tuyong dahon sa lugar na kalilinis lang niya. Mga gawaing pambata, ngunit epektibo sa pagpaparamdam kay Maya na wala siyang lugar sa mansyon. Ngunit hindi nagpatinag si Maya, tahimik niyang ginagawa ang kanyang trabaho, dala ang alaala ng init ng jacket ni Marco sa gitna ng bagyo. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang araw, ipinatawag ni Delia si Maya sa master's bedroom. Ito ang silid ni na Don Ricardo at Doña Isabela. Bihira itong buksan at pinapanatiling malinis para sa kanilang pagbabalik. Mag-ingat ka rito. Bawat alikabok dito ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay mo, sabi ni Delia habang itinuturo ang isang magandang walk-in closet. Aayusin mo ang lahat ng damit ni Doña Isabela. Plansahin mo ang mga lukot. Pero huwag na huwag mong gagalawin ang damit na nasa dulo. Maliwanag? Ang tinutukoy ni Delia ay isang eleganteng evening gown na kulay cream na nakadisplay sa isang mannequin sa gitna ng closet. Gawa ito sa pinong seda at may mga borda ng maliliit na perlas. Mukha itong napakaselan at napakamahal. Opo, Ma'am Delia, sagot ni Maya. Maingat na sinimulan ni Maya ang kanyang gawain. Ang bawat damit ay tila may sariling kwento. Habang nagpaplansa, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang ina na suot ang mga ito. Masaya kaya siya? Nang malapit na siyang matapos, pumasok si Delia sa closet. May dalang isang baso ng red wine. Isang kakaibang gawi para sa isang taong nasa gitna ng trabaho. Umupo ito sa isang maliit na silya sa sulok at pinanood si Maya na parang isang ahas na nag-aabang sa kanyang biktima. Malapit ka na bang matapos? Tanong nito. Opo, ma'am. Itong huling bestida na lang po, sagot ni Maya habang maingat na inaayos ang isang sutlang bestida sa plansahan. Mabuti, sabi ni Delia. Tumayo ito at lumapit kay Maya na tila may titingnan sa kanyang ginagawa. Habang dumadaan ito sa kanyang likuran, bigla itong natisod. Ay! Sigaw ni Delia. Sa isang iglap, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang hawak niyang baso ay tumapon at ang matingkad na pulang alak ay sumaboy hindi sa bestidang pinaplansa ni Maya, kundi sa pinakabawal na bagay sa loob ng silid. Direktang tumama ang alak sa dibdib ng kulay cream na evening gown. Ang mantsa ay parang isang dugong kumalat sa busilak na tela. Napatayo si Maya. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Nanigas siya. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit ang pagkukunwaring pagkagulat ni Delia ay mabilis na napalitan ng isang umaatikabong pag-arte. Diyos ko! Ang gown! Maya, anong ginawa mo? Sigaw niya. Natila si Maya ang may kasalanan. Pero kayo po ang nauutal na sabi ni Maya. Anong ako? Ikaw ang humarang sa daan. Kasalanan mo to. Regalo yan sa kanya ni Don Ricardo noong kanilang silver anniversary. May sentimental value yan. Ang mga sigaw ni Delia ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Nagdatingan ng ibang mga kasambahay, kasama na si Marco, na nagkataong napadaan. Nakita nila ang eksena. Si Maya na nakatayo, tulala, ang gown na may malaking mantsa ng alak, at si Delia na umiiyak sa pagkukunwari. Pabaya ka, walang kwenta. O baka naman sinadya mo to? Baka inggit ka kaya mo sinira ang gamit ng senyora? Patuloy na akusasyon ni Delia. Sinubukang magsalita ni Marco. Ma'am Delia, teka lang po. Huwag kang makialam dito, Marco! Putol ni Delia sa kanya. Ang mga mata ay nagbabaga. Hindi mo alam ang ginawa ng babaeng to. I report ko ito kay Don Ricardo. Sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Palalayasin kita ngayon din. Ang mga salita ay parang pinal na hatol. Sa pagkakataong ito, walang CCTV na tutulong sa kanya. Walang ebidensya. Ito ang salita ng isang manager laban sa salita ng isang hamak na katulong. Alam ni Maya na natalo na siya.
Ang pag-asa na minsan niyang naramdaman ay unti-unting naglaho, napalitan ng malamig at mapait na kabiguan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga guwardiya na tinawag ni Delia, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa braso ni Maya. Humarap siya at nakita si Marco. Ang kanyang mga mata ay seryoso at determinado. Isang bagay na ngayon niya lang nakita. Hinila siya ni Marco palayo sa mga tao. Palayo sa nagwawalang si Delia, may kailangan kang malaman. Mabilis na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Sumama ka sa akin. Walang tanong-tanong na nagpahila si Maya kay Marco. Hinila siya nito palayo sa mansyon, sa likurang bahagi ng hardin kung saan bihirang may magpunta. Tumagos sila sa isang makapal na hilera ng mga halaman at pumasok sa isang maliit na pinto na nakatago sa pader. Isang pinto na hindi pa nakikita ni Maya noon. Ang pinto ay patungo sa isang maliit at halos abandonadong kubo, marahil ay dating tirahan ng hardinero. Ngunit pagpasok nila, ang loob ay malinis at maayos. May isang maliit na kama, isang lamesa, at ilang mga libro. Simple, ngunit malayo sa gulo ng mansyon. Isinara ni Marco ang pinto at hinarap si Maya. Maya, umupo ka muna, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas kalmado na ngayon. Marco, anong nangyayari? Palalayasin na nila ako. Wala akong laban kay Delia, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Tumingin si Marco sa kanya ng diretso at sa kanyang mga mata ay may nakita siyang bagong ekspresyon. Hindi na ito ang hardinerong walang imik, kundi isang taong may awtoridad at talino. Hindi kanya mapapalayas, matatag na sabi ni Marco. Dahil hindi siya ang masusunod dito. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Maya. Huminga ng malalim si Marco. Lumapit siya sa isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito at may kinuha sa loob. Isang wallet. Mula sa wallet, kumuha siya ng isang ID card at iniabot ito kay Maya. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang inaabot ito. Binasa niya ang nakasulat, pangalan, Marco Antonio Reyes. Position, Junior Associate, Reyes & Associates Law Firm. Napatingin si Maya mula sa ID papunta sa mukha ni Marco, puno ng pagkalito. Reyes, Law Firm? Hindi kita maintindihan. Sino ka ba talaga? Ang ama ko, si Attorney David Reyes, ang personal na abogado at matalik na kaibigan ni Don Ricardo Alcantara. Paliwanag ni Marco. Natigilan si Maya. Ang bawat piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nagkakaroon ng puwesto. Ang kakaibang pananalita ni Marco, ang kanyang matalas na pagmamasid, ang kanyang tapang na suwayin si Delia. Hindi siya isang ordinaryong hardinero. Bago pa man kayo dumating, pagpapatuloy ni Marco, nakarating na kay Tito Ricardo, kay Don Ricardo, ang mga balita tungkol sa mabilis na pagpapalit-palit ng mga kasambahay dito. Nag-aalala siya, pero ayaw niyang gumawa ng iskandalo nang wala pang sapat na ebidensya. Kaya nakiusap siya sa akin. Nakiusap sa'yo? Bulong ni Maya. Nagtapos ako ng business management, pero kasalukuyan akong tumutulong sa law firm ni Papa. Nakiusap si Tito Ricardo na kung maaari, pumasok ako rito nang hindi nagpapakilala para magmasid, para alamin ang katotohanan, para protektahan ang kanilang ari-arian at, higit sa lahat, ang mga tao dito. Binuksan ni Marco ang isang laptop na nasa ibabaw ng lamesa. Ilang buwan na akong nag-iipon ng ebidensya laban kay Delia, sabi ni Marco habang nag-play siya ng isang audio file. Narinig ni Maya ang boses ni Delia na kausap si Linda. Pinag-uusapan ang kanilang mga plano para paalisin ang isang dating katulong. Ang pagpasok ko sa opisina niya ay para mag-install ng listening device at para kumuha ng kopya ng mga financial records. Napatunayan kong mayroon siyang ginagawang korupsyon. Kumukuha siya ng kickback mula sa mga supplier. Tinakpan ni Maya ang kanyang bibig sa gulat. Ang lahat ng kanyang hinala ay totoo.
At higit pa roon, nang dumating ka, sabi ni Marco. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay lumambot. Nagbago ang lahat. Nakita ko ang tapang mo. Nakita ko na hindi ka basta-basta susuko, pero inilagay mo rin ang sarili mo sa mas malaking panganib. Kaya sinubukan kitang tulungan sa paraang hindi ako mabubuking. Naalala ni Maya ang gunting, ang senyas tungkol sa CCTV, ang pagliligtas sa kanya sa greenhouse. Ang lahat ng iyon ay hindi nagkataon lamang. Yung insidente kanina sa gown, sabi ni Marco, iyon ang huling patunay na kailangan natin. Isang malinaw na pag-atake na base sa personal na galit. Nai-report ko na ang lahat kay Tito Ricardo. Papunta na sila rito. Papunta na? Gulat na tanong ni Maya. Oo. Pero kailangan nating kumilos ng tama, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Mula ngayon, magkakampi na tayo. Pero kailangan nating magpanggap na wala tayong alam. Mas malaki ang plano ni Delia kaysa sa inaakala natin. Hindi lang ito tungkol sa selos o sa pera. Tungkol ito sa paghihiganti. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot na naramdaman ni Maya ay napalitan ng isang bagong lakas. Hindi na siya nag-iisa. Meron na siyang kakampi. Isang kakampi na mas matalino at mas handa kaysa sa inaakala niya. Tumingin siya kay Marco. Hindi na bilang isang hardinero, kundi bilang kanyang partner. Bilang taong nagligtas sa kanya sa maraming paraan. Anong plano? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay matatag at handa na sa anumang laban na darating. Ang plano ay simple, sabi ni Marco. Habang nakatayo sila sa loob ng kubo, malayo sa mga mapanuring mata ng mansyon, kailangan nating painin si Delia sa isang bitag na siya mismo ang gagawa. Paano? Tanong ni Maya. Sa ngayon, galit na galit siya sa'yo. Pakiramdam niya, panalo na siya. Gagamitin natin yan, paliwanag ni Marco. Babalik ka sa mansyon. Hahayaan nating ituloy niya ang pagpapalayas sa'yo. Pero bago yan, kailangan nating ipakita sa kanya na hindi ka natatakot at kailangan nating magpanggap na nag-aaway tayo. Kailangan niyang maniwala na nag-iisa ka at wala ka ng kakampi. Mabigat ang plano. Ngunit naintindihan ni Maya ang lohika sa likod nito. Kung aakalain ni Delia na wala ng pag-asa si Maya, mas magiging kampante ito at mas madaling magkakamali. Bumalik sila sa mansyon nang magkahiwalay para hindi sila mapaghinalaan. Gaya ng inaasahan, nag-aabang si Delia sa sala na parang isang reynang naghihintay sa pagbitay ng kanyang kaaway. Saan ka nang galing, ha? Sigaw ni Delia kay Maya. Nagtatago ka ba? Hindi ka makakatakas. Ihanda mo na ang gamit mo. Ngunit sa halip na matakot, huminga ng malalim si Maya at hinarap si Delia. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap sina Don Ricardo at Doña Isabela. Et sino ka para kausapin sila? Bago pa man makasagot si Maya, pumasok si Marco sa eksena. Maya, tumigil ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at tila walang pakialam, isang perpektong pag-arte. Wala ka nang magagawa. Umalis ka na lang ng tahimik. Tiningnan ni Maya si Marco, sinasabayan ang pagpapanggap. Akala ko ba tutulungan mo ako? Pati ba naman ikaw? Takot sa kanya? Ang sakit sa kanyang mga salita ay umabot sa lahat ng nakikinig. Wala akong pakialam sa gulo ninyo. Ang gusto ko lang ay magtrabaho ng payapa, sagot ni Marco, bago ito tumalikod at naglakad paalis. Ang eksena ay perpekto. Nakita ni Delia ang pagtataksil ni Marco at ang pag-iisa ni Maya. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Pakiramdam niya, hawak na niya ang lahat sa kanyang mga palad. Kinagabihan, isinagawa ni na Maya at Marco ang ikalawang bahagi ng kanilang plano. Alam nila na sa sobrang kumpiyansa ni Delia, gagawa ito ng isang malaking hakbang para tuluyan ng idiin si Maya isang bagay
na hindi na maikakaila. Isang bagay na magpapakita ng tunay niyang kasamaan. Gamit ang isang maliit na transmitter na ibinigay ni Marco, patuloy na nakikinig si Maya sa mga usapan. Samantala, si Marco, gamit ang isang master key na galing sa kanyang ama, ay palihim na pumasok sa kwarto ni Delia. Habang ito ay abala sa baba, ang kanyang misyon, magtanim ng isang maliit na spy camera na nakatago sa isang alarm clock. Mula sa kubo ni Marco, pinanood nila sa laptop ang nangyayari sa loob ng kwarto ni Delia at hindi nga sila nabigo. Dumating si Delia kasama ang driver na si Ronnie, isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang alipores. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya makakabalik pa, narinig nilang sabi ni Delia. Kahit pa anong sabihin niya, kailangan ng isang ebidensyang pisikal. Binuksan ni Delia ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang kumikinang na diamond necklace, isa sa mga pinakamahalagang alahas ni Doña Isabela. Ito, sabi ni Delia, iniabot ang kwintas kay Ronnie. Mamayang hating gabi, kapag tulog na ang lahat, pumasok ka sa kwarto ng Maya na yan. Itago mo ito sa ilalim ng unan niya. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Paano ang bayad ko, ma'am? Tanong ni Ronnie. Dumukot si Delia ng isang makapal na sobre ng pera mula sa kanyang drawer at iniabot ito. Heto na. At kapag napaalis na natin siya, may bonus ka pa. Ang lahat ng ito ay malinaw na nakunan ng kamera ang kwintas, ang pera, ang pag-uusap. Ito na ang huling pako sa kabaong ni Delia. Kinabukasan, maagang-aga pa lang, isang malakas na sigaw ang gumising sa buong mansyon. Nawawala ang Fortuna necklace! Magnanakaw! Mabilis na nagtipon ang lahat sa sala. Si Delia ay nasa gitna. Umiiyak na naman sa pagkukunwari. Kagabi lang, tiningnan ko pa iyon sa vault. At ngayon, wala na. Sigurado akong ang babaeng yan ang may gawa. Sigaw niya. Itinuturo si Maya na bagong gising pa lamang. Ano na naman ito? Kalmadong tanong ni Maya, na tila walang alam. Huwag ka nang magpanggap. Halughugin ang kwarto niya. Utos ni Delia. Sa mga guwardya, dinala nila si Maya sa kanyang kwarto. Kasunod ang lahat ng mga usisero. Si Delia mismo ang nanguna sa paghahalughog. Itinaob niya ang mga gamit. Binuksan ang aparador hanggang sa marating niya ang kama. Dahan-dahan niyang itinaas ang unan at sa ilalim nito, naroon ang kumikinang na diamond necklace. Isang kolektibong singhap ang muling narinig. Ngumiti si Delia ng pagkalaki-laki, isang ngiti ng purong tagumpay. Tiningnan niya si Maya, na ngayon ay wala nang masabi at nahuli na sa akto. Ano ngayon ha? Magnanakaw! Sigaw ni Delia. Itinaas ang kwintas para makita ng lahat. Tumawag kayo ng pulis! Ipapakulong ko ang babaeng ito! Habang papalapit na ang mga guwardya para hawakan si Maya, isang kalmadong boses ang pumigil sa kanila. Sa tingin ko, hindi na kailangan yan. Lumingon ang lahat. Nakatayo sa may pinto si Marco. May hawak na laptop sa kanyang tabi. 2 tao na hindi inaasahan ni Delia na makita ng ganoon kaaga. Ang kanyang mga amo, sina Don Ricardo at Doña Isabela Alcantara. Ang ngiti sa mukha ni Delia ay biglang naglaho, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Ang pagdating ni na Don Ricardo at Doña Isabela ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong Villa Esperanza. Ngunit si Delia, sa kabila ng paunang pagkabigla, ay mabilis na nakabawi. Sa kanyang isip, hawak niya ang pinakamatibay na ebidensya. Ginamit niya ang pagdating ng mag-asawa para mas palakasin ang kanyang kaso. Don Ricardo, Doña Isabela. Mabuti po at dumating kayo, sabi ni Delia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring kaluwagan habang ang mga peking luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tingnan niyo po ang ginawa ng babaeng ito.
Ninakaw niya ang Fortuna necklace. Nahuli po namin siya sa akto. Tiningnan ni Doña Isabela ang kwintas. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Maya na nakatayo sa gitna ng gulo. Ang kanyang mukha ay blanko at hindi mabasa. Si Don Ricardo naman ay nanatiling seryoso. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat kina Delia, Maya at Marco. Maya? Totoo ba ito? Mahinahon ngunit may bigat na tanong ni Don Ricardo. Bago pa man makasagot si Maya, sumabat na si Delia. Huwag na po kayong maniwala sa kanya, sir. Sinungaling po yan. Kitang-kita po ng lahat. Sa ilalim ng unan niya nakuha ang kwintas. Tumingin si Maya sa paligid. Ang mga kasambahay na minsan ay kinaibigan niya. Ang mga tinulungan niya ay nakayuko lahat. Ang iba ay nakatingin sa kanya nang may pagkadismaya. Ang iba naman ay may halong takot. Walang gustong magsalita. Walang gustong kumampi. Ang pinakamasakit ay ang tingin niya kay Marco. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang mga magulang. Tahimik. Ang laptop ay nakasara sa kanyang kamay. Walang ginagawa. Walang sinasabi. Tiningnan niya ito. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Naghihintay na ipakita na niya ang video. Na sabihin na niya ang katotohanan. Ngunit si Marco ay umiling lang ng bahagya at yumuko, umiiwas sa kanyang tingin. Isang matinding kirot ang tumagos sa puso ni Maya. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Ang nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya ay tila iniwan siya sa ere sa pinakakritikal na sandali. Bakit, Marco? Dahil sa bigat ng ebidensya, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. At sa kawalan mo ng maipaliwanag, wala kaming pagpipilian. Maya Salvador, tanggal ka na sa trabaho. Kailangan mong umalis sa pamamahay na ito ngayon din. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya, ito na ang sandali ng katotohanan. Ngunit ito pala ang sandali ng kanyang kabiguan. Pero sinubukan niyang magpaliwanag. Ngunit isang senyas mula kay Don Ricardo ang nagpatigil sa kanya. Umalis ka na. Sabi nito. Hindi na nakatingin sa kanya. Walang nagawa si Maya. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat, sa gitna ng nagbubunying ngiti ni Delia, kinuha niya ang kanyang maliit na bag. Bawat hakbang palabas ng kwarto, palabas ng mansyon, ay parang isang milya ang bigat. Dinaanan niya si Marco, na nanatiling hindi gumagalaw, hindi tumitingin. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan palabas ng gate, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos na tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Ang jacket na minsan ay ibinigay sa kanya ni Marco ay wala na para protektahan siya. Basang-basa siya, hindi lang ng ulan, kundi ng luha ng pagkadismaya at sakit. Nang makalabas siya ng gate, naramdaman niya ang tunay na pag-iisa. Nasa Pilipinas siya, ang sarili niyang bayan. Ngunit pakiramdam niya ay mas dayuhan pa siya kaysa dati. Walang pamilya, walang kaibigan, walang trabaho, walang direksyon. Ang misyon niya ay bigo. Siya ay talunan. Naupo siya sa isang waiting shed sa kabilang kalsada. Yakap-yakap ang sarili habang pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Ang luhang humahalo sa ulan sa kanyang pisngi, ang tanging saksi sa kanyang pagbagsak. Si Delia ang nanalo. Ang kasamaan ang nagtagumpay. Habang nakayuko siya, abot-abot ang sama ng loob. Isang itim at pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito. Sa loob, nakaupo si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi nabasa ni Maya kanina, isang malalim na pangunawa. Maya, tawag niya. Ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng malakas na ulan. Sumakay ka. Nakatitig lang si Maya kay Marco. Isang halo ng galit at pagkalito ang nasa kanyang mga mata. Bakit? Para iwan mo na naman ako?
para pagtawanan. Sabi niya, ang pait ay bakas sa kanyang boses. Pakiusap, Maya. Sumakay ka na. Ipaliwanag ko ang lahat. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Sa kabila ng kanyang galit, may kung anong nag-udyok sa kanya na pakinggan ito. Sumakay siya sa kotse. Ang init sa loob ay isang malaking kaibahan sa lamig na kanyang nararamdaman. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Villa Esperanza, nagsimulang magpaliwanag si Marco. Patawarin mo ako, Maya. Kailangan kong gawin yon. Ang alin? Ang hayaan nila akong ipahiya at palayasin? Oo, sagot ni Marco, na ikinagulat ni Maya. Ang plano namin ni Tito Ricardo ay hayaan si Delia na maramdaman ang buong tamis ng kanyang tagumpay. Kailangan niyang maniwala na nanalo na siya, na wala na siyang dapat ikabahala. Sa ganoong paraan, magiging kampante siya. Huling pag-atake? Ang pagpapalayas sa'yo ay stage 1 lang, sabi ni Marco. Gusto naming makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. At ngayon, papunta na tayo sa stage 2. Itinuro niya ang daan sa unahan. Papaliko sila pabalik sa subdivision. Teka, saan tayo pupunta? Babalik tayo sa Villa Esperanza, sabi ni Marco na may maliit na ngiti. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na si Maya, ang kasambahay. Babalik ka bilang si Angela, ang anak ng mga Alcantara. Hindi makapaniwala si Maya. Ang lahat ng sakit at pagkapahiya na naramdaman niya kanina ay bahagi pala ng isang mas malaking plano. Ang pagtahimik ni Marco, ang pagpayag ni Don Ricardo, lahat ay isang palabas. Pagdating nila sa gate, hindi na sila sa maliit na pinto dumaan. Ang malaking bakal na gate ay bumukas ng maluwag para sa kanila. Pinarada ni Marco ang sasakyan sa mismong tapat ng pangunahing pinto ng mansyon, kung saan naghihintay na sina Don Ricardo at Doña Isabela. Sa loob ng sala, nagkakasiyahan na. Si Delia, na akala mo ay nanalo sa loto, ay nag-utos na maghanda ng merienda para sa lahat. Ipagdiwang natin ang pag-alis ng salot sa bahay na ito. Masayang sabi niya. Ngunit ang kanilang selebrasyon ay biglang natigil nang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Maya. Hindi na nakayuko at basang-basa, kundi nakatayo ng tuwid, tuyo na at nakasuot ng damit na ipinahiram sa kanya ni Marco mula sa sasakyan. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang mga tunay na may-ari ng mansyon, sina Don Ricardo at Doña Isabela. Sa likod nila, si Marco hawak ang laptop na ngayon ay bukas na. Ang tawa ni Delia ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha at ng lahat ng kanyang mga alipores ay napalitan ng purong pagkalito at takot. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Delia. Bakit kasama niyo ang magnanakaw na yan? Tumahimik ka, Delia. Matsigas na sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang malumanay na boses kanina ay nawala na. Lumapit si Marco sa malaking TV screen sa sala at isinaksak ang kanyang laptop. Delia, bago ka magsalita, may gusto lang kaming ipanood sa'yo. Pinindot ni Marco ang play. At sa harap ng lahat, sa malaking screen, lumabas ang video na kuha mula sa nakatagong kamera sa kwarto ni Delia. Malinaw na napanood ng lahat ang kanyang pag-uusap ni Ronnie, ang pag-abot niya ng Fortuna necklace, ang pagbigay niya ng sobrang puno ng pera, ang buong plano para idiin si Maya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Si Ronnie ay namutla na parang isang patay. Ang ibang mga kasambahay ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Si Delia ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagtanggi, sa gulat, at sa purong takot. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Photoshop yan. Talaga ba, Delia? Sabi ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon. At itinaas niya ang kanyang damit. Ipinakita ang tunay at mas makinang na kwintas.
Alam naming may binabalak ka, kaya inunahan ka na namin. Ang huling pag-asa ni Delia ay gumuho. Wala na siyang lusot. Ngunit hindi pa tapos ang mga sorpresa. Lumapit si Don Ricardo kay Maya at inakbayan ito. Humarap siya sa lahat ng kanilang mga tauhan. At isa pa, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong sala. Delia, gusto naming malaman mo kung sino ang taong walang sawa mong pinahirapan at sinubukang ipakulong. Hindi siya si Maya Salvador, ang kasambahay. Huminga siya ng malalim. Siya si Angela Alcantara, ang nawawala naming anak. Ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ito, isang kolektibong singhap ang narinig. Kung kanina ay katahimikan, ngayon ay tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Delia. Tiningnan niya si Maya hindi. Si Angela na nakatayo roon, hindi na biktima, kundi ang may-ari ng lahat ng kanyang inaasam. Ang babaeng kanyang kinaiinggitan at kinamuhian ay ang taong may hawak ng kanyang kapalaran. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabali sa loob ni Delia. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na desperado at mapanganib. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, dumukot siya ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang matulis na letter opener na kinuha niya sa lamesa kanina. Sa isang sigaw na puno ng galit at kabiguan, sumugod siya hindi kay Angela, kundi sa taong pinagmulan ng lahat ng kanyang galit kay Doña Isabela. Ang sigaw ni Delia ay pumuno sa silid, kasabay ng tila pagbagal ng oras. Ang lahat ay napako sa kanilang kinatatayuan. Nagulat sa biglaang pagsabog ng karahasan. Ngunit bago pa man makalapit si Delia kay Doña Isabela, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Marco, na laging alerto, ay humarang sa daraanan ni Delia. Hinawakan niya ang braso nitong may hawak na letter opener at pinihit ito ng may sapat na lakas para mabitawan niya ang sandata. Isang matinis na kalansing ang narinig. Nang bumagsak ang metal na patalim sa marmol na sahig, mabilis na dumating ang mga guwardiya at hinawakan si Delia sa magkabilang braso. Nagpupumiglas ito, hindi sa pagnanais na makatakas, kundi sa purong galit. "Bitiwan ninyo ako! Kasalanan ninyong lahat!" Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at puot. "Lalo ka na!" Sigaw niya. Nakatingin kay Doña Isabela. "Inagaw mo ang lahat sa amin. Sinira mo ang buhay ng nanay ko. Manloloko sa halip na matakot." Isang malalim na kalungkutan ang gumuhit sa mukha ni Doña Isabela. Lumapit siya. Sa kabila ng pag-aalala ni na Don Ricardo at Angela, "Delia, hindi totoo yan," mahinahong sabi ni Doña Isabela. "Mahal ko ang nanay mo. Si Martha ay higit pa sa isang kasambahay sa akin. Itinuring ko siyang kaibigan, kapatid, sinunggaling. Kaya masakit para sa akin ang nangyari." Pagpapatuloy ni Doña Isabela, ang boses ay nagsisimula ng manginig. "Totoo, Delia, nagnakaw ang nanay mo. Nakita ko mismo. Pero ang hindi mo alam ay kung bakit niya ginawa iyon." Huminga ng malalim si Doña Isabela bago ipinagtapat ang isang sikretong itinago niya sa loob ng maraming taon. Noong mga panahong iyon, may malubhang sakit ka sa puso. Bata ka pa. Kailangan mo ng operasyon na napakamahal. Nakiusap sa amin si Martha, ngunit malaki ang halaga at hindi namin kayang ibigay agad-agad. Sa kanyang desperasyon, ginawa niya ang hindi dapat. Kinuha niya ang alahas ko para ibenta. Napatigil si Delia sa pagpupumiglas. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. "Pinaalis ko siya? Oo," sabi ni Doña Isabela habang tumutulo na ang kanyang mga luha. "Iyon ang patakaran. Pero hindi ko siya itiniwalag. Bago siya umalis, ibinigay ko sa kanya ang perang kailangan niya para sa operasyon mo.
Hindi ko na lang ipinaalam sa iba para maprotektahan ang kanyang dignidad. Pinangako ko sa kanya na kapag ayos na ang lahat, maaari siyang bumalik. Pero hindi na siya bumalik pa. Hindi na siya nagpakita. Ang buong katotohanan, isang katotohanang mas komplikado kaysa sa simpleng kwento ng pagtataksil ay lumabas na. Ang galit na inalagaan ni Delia sa buong buhay niya ay nakabase pala sa isang kasinungalingan, sa isang hindi kumpletong kwento na bunga ng pride at pagkapahiya ng kanyang sariling ina. Napaluhod si Delia sa sahig, ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Napahagulhol siya ng malakas, isang iyak ng isang taong nawalan, hindi ng yaman o kapangyarihan, kundi ng isang buong buhay na binuo sa maling paniniwala. Habang inaalis ng mga pulis, nakararating lang si Delia at ang mga kasabwat niya. Isang mabigat na katahimikan ang naiwan sa mansyon. Ang mga kasambahay na nanatili ay nakayuko, puno ng hiya at pagsisisi. Nilapitan ni Angela ang kanyang ina, na umiiyak na rin, at niyakap ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Don Ricardo. "Itay, anak," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. "Patawarin mo kami. Ang pagkawala mo ang pinakamalaking pagkakamali ng aming buhay." Ipinaliwanag niya kung paano, sa gitna ng isang gulo sa isang probinsya, ay nahiwalay siya sa kanila at napunta sa isang ampunan, at kung paano nila ginugol ang maraming taon sa paghahanap sa kanya. Ang muling pagsasama ay puno ng luha, ng mga yakap na matagal nang inasam, at ng mga salitang matagal nang gustong sabihin. Ang mansyon na dati ay malamig at walang buhay ay tila biglang napuno ng init. Nang medyo humupa na ang lahat, lumabas sina Angela at Marco sa hardin, sa mismong lugar kung saan unang nagtama ang kanilang mga mata. Ang araw ay papalubog na, nagiiwan ng kulay kahel at rosas na kulay sa kalangitan. "Angela," sabi ni Marco. Sa unang pagkakataon na binigkas ang kanyang tunay na pangalan, ngumiti si Angela. "Alam mo, mas gusto ko pa rin ang Maya. Iyon ang pangalang nagturo sa akin kung paano lumaban, kung paano maging matatag. Iyon ang pangalang minahal mo." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. "Maya, kung ganoon," lumapit siya at kinuha ang kamay nito. "Masaya akong nakilala kita, Maya. Binago mo hindi lang ang Villa Esperanza, kundi pati na rin ako. Ikaw din, Marco. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong akala ko wala na," sagot ni Maya. Sa gitna ng hardin na naging saksi sa lahat, sa ilalim ng papalubog na araw, dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha at ibinigay kay Maya ang isang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan at nangangako ng isang bagong simula. Ngunit habang magkayakap sila, tinawag sila ni Don Ricardo mula sa loob. "Angela, Marco, halikayo, may isa pa kayong bagay na dapat malaman tungkol sa Villa Esperanza." Pumasok sina Maya at Marco sa library, kung saan naghihintay ang mag-asawang Alcantara. Ang silid na dati ay puno ng alikabok at lumang alaala ay tila mas maliwanag na ngayon. "Maupo kayo, mga anak," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng init. Sa tabi niya, nakangiti si Doña Isabela. Isang ngiting ngayon lang nakita ni Maya, isang ngiti ng tunay na kaligayahan. "Itong mga nakaraang buwan," panimula ni Don Ricardo, "habang pinapanood namin kayo mula sa malayo sa tulong ni Marco, isang bagay ang naging malinaw sa amin. Ang Villa Esperanza ay hindi lang mga pader at mamahaling gamit. Ito ay tahanan, at ang puso ng isang tahanan ay ang mga taong nasa loob nito." Tumingin siya kay Maya. "Anak, ipinakita mo sa amin ang kahalagahan ng tapang at malasakit. Pinasok mo ang lugar na ito hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang simpleng tao na may busilak na puso. Nakita mo ang hirap at takot sa mata ng mga kasamahan mo
at hindi mo sila tinalikuran, pagkatapos ay bumaling siya kay Marco. At ikaw, Marco, ipinakita mo ang kahalagahan ng talino at katapatan. Ginamit mo ang iyong kakayahan hindi para sa sarili mo, kundi para sa katarungan at para protektahan ang mga naaapi. Dahil dito, sabi ni Doña Isabela, habang inaabot ang kamay ng dalawa, napagdesisyonan namin ng iyong ama. Panahon na para kami naman ang magpahinga at bumawi sa mga nawalang taon. At panahon na para ipasa ang pamamahala sa mga mas karapat-dapat. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Maya. Simula ngayon, hayag ni Don Ricardo na may ngiti sa labi kayong dalawa na Maya at Marco ang mamamahala sa Villa Esperanza. Hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang isang team, dalhin ninyo rito ang pagbabagong matagal nang dapat na nangyari. Gawin ninyong isang tunay na tahanan ang lugar na ito, kung saan ang lahat ay may dignidad at respeto. Ang sorpresa ay nag-iwan kina Maya at Marco na walang masabi. Isang malaking responsibilidad, ngunit isang responsibilidad na buong puso nilang tatanggapin. Kinabukasan, isang bagong araw ang sumikat sa Villa Esperanza. Tinipon ni Maya at Marco ang lahat ng natitirang empleyado sa hardin. Wala na ang takot sa kanilang mga mukha. Napalitan ito ng pag-asa. Simula po ngayon, panimula ni Maya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Wala nang Delia na mamamahala sa inyo. Kami na po ni Marco ang gagabay sa inyo. At ang una naming patakaran ay simple lang, respeto. Respeto sa bawat isa, anuman ang posisyon. Ituturing natin ang isa't isa bilang isang pamilya. Isang-isa niyang nilapitan at kinausap ang mga kasambahay, lalo na si Ana. At humingi ng tawad sa lahat ng hirap na kanilang dinanas. Ang mga luha ng takot noon ay napalitan na ng mga luha ng pasasalamat. Naging simbolo ng pagbabago ang sumunod na mga araw. Nagkaroon ng mga bagong uniforme na mas komportable. Itinaas ang kanilang mga sahod. Nagkaroon ng regular na araw ng pahinga at mga aktibidad na nagsasama-sama sa kanilang lahat. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ay unti-unting napuno ng tawanan at masayang kwentuhan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, pumitas si Marco ng isang perpektong pulang rosas at ibinigay ito kay Maya. Para sa'yo, sabi niya. Dito sa hardin na ito nagsimula ang lahat. Dito kita unang nakita. At dito ko nalaman na iba ka sa lahat. Dito ko rin nalaman na kahit gaano kadilim ang paligid, sagot ni Maya, habang inaamoy ang bulaklak, laging may isang ilaw na handang tumulong. Kahit na tahimik lang, nakatayo sila roon, magkahawak kamay, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa likod nila, ang Villa Esperanza ay nagniningning. Ang mga ilaw nito ay bukas na lahat, na parang isang beacon ng pag-asa. Hinawakan ni Marco ang mukha ni Maya at hinalikan siya ng may pagmamahal. Hindi na ito isang halik na nagtatago o nag-aalangan. Isa itong halik ng pangako. Isang pangako ng isang bagong simula, isang bagong pamilya, at isang pag-ibig na natagpuan sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Ang kwento ng nawawalang tagapagmana na naging kasambahay ay natapos na, at sa abo ng nakaraan, isang bagong kwento ng pag-ibig, pag-asa, at pamilya ang nagsimula ng mamukadkad sa hardin ng Villa Esperanza. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal kong tagapakinig, isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa lawak ng lupain, kundi sa kabutihan ng puso at sa tapang na hanapin ang katotohanan. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lang. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya, hindi lang sa taong pinatatawad, kundi lalo na sa nagpapatawad. At ang pag-ibig na tunay ay kayang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig.
Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Maya at Marco. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa baba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Laging nagpapaalala na sa bawat pagsubok ng buhay, laging may pag-asang naghihintay. Paalam.